Samsung na 55. So magdadalawang taon pa lang sa may-ari. Ngayon ang issue niya ay nagpapatay sindi. Pero yung display niya, mapapansin mo, nagdodoble na. Hindi na normal yung display niya. Yan o, nagdodoble na siya. Okay. Sayang ano. Sana maremedyohan pa natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ito yung kanyang model. Bali ito yung kanyang power supply. Tapos ito yung mainboard. So ang issue ng unit natin ay mapapansin nyo kanina doon sa display nya. Pag unang bukas, nagro-roll, tapos parang nagdodoble, ano? Double image. So yung ganito kasi isa lang ang ribbon na papunta sa ating top board, ay hindi pwede ang tape method sa ribbon. Pwede ka mag-tape method dito pag itong side. Yan, tape ka rito, hahanapin mo yung clock signal na nagmumula dito sa dulo. Yan, clock signal natin dyan. Hahanapin mo yan kung saan siya nakatapat dito. So, yung clock signal natin nakatapat yan banda dito. Para sure kayo na tama yung clock signal nyo, mag-resistance na lang kayo or gamit kayo ng tester na may buzzer. Yun, mas madali yon. Tapos unang step na gagawin nyo rito, dahil yung kabila nya ribbon, tape method muna. Pag ganun pa rin ang issue, hindi gumana tape method, so try nyo lumipat dito sa kaliwang side. Yung kaliwang side nito ay cutting method. Hindi pwede ang tape method sa kaliwang side kasi nga pag nag tape method ka rito, damay pati yung kabila. Yan. So hindi pwede tape method sa kaliwang side. Pwede ang tape method sa kanang side. Yan. So unahin yung setup dito yung kanan kasi mas madali yung kanan, tape method lang. Alamin nyo muna kung saan yung problema. So pag nag-actual na kayo tapos nakita nyo na yung problema, pag nag-tape kayo rito tapos ganun pa rin yung display, ibig sabihin maaring ang problema dito. So yun yung ginawa natin. Nung nag-tape tayo sa ribbon, yung display niya nagdodoble pa rin, nagsha-shutdown pa rin siya. Kaya ginawa natin, tinanggal natin yung tape, nag-actual tayo, binalik ulit natin yung ribbon, tapos nag-actual na tayo dito sa kaliwang side natin. Yan. So mapapansin mo yung kaliwang side natin, natanggal na natin yung parang takip sa ating circuit. Tapos mapapansin nyo yan, nag-cut na tayo, no? Yan, kinat natin ito, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bali 8 na signal ang kinat natin dyan. Tapos nung nag-cut tayo dyan at nung tinesting natin, ang display nyan ay naging ganito na. Yan, naging okay na yung display nya. Nag-normal na siya. Okay. So sa mga ganitong repair, paswerte yan. Pwedeng magawa, pwedeng hindi. Depende sa damage ng glass natin. So yung damage nito ay hindi pa talaga total. Kaya pag nasira yung TV nyo, nagkaroon siya ng flicker, double image, huwag nyo nang pilitin pang gamitin. Paggawa nyo na kaagad. At huwag nyo rin tagal ng stock. Kasi pag in-stock nyo pa yan, lalo lang nasisira yan. Pag pinatagal nyo pang ginagamit, lalo ding nasisira. Kaya pag may napansin kayong problema sa screen ng unit nyo, ipagawa nyo na kaagad para baka makuha pa sa gawa. So yung ginamit na top board ay top board number. Kunin lang natin ito. Yan. Okay, so okay na itong unit na ito. Yun lang ginawa natin dito, tape method lang. Pero sa repair kasi ng tape method, hindi naman basta-basta yan na tape ka lang ng tape. Kailangan may diskarte ka rin. Ganun din sa cutting method, kailangan may diskarte ka rin. At alam mo kung ano yung iti-tape mo. Dahil hindi lahat ng circuito natin or yung side ng circuit natin ay pare-parehas ang posisyon ng clock signal. Magkaiba po yung mga clock signal natin. Kaya pag nagkamali ka ng tape dyan, wala rin, hindi rin magagana yung unit mo. Kasi nga hindi mo naman alam kung clock signal ba yung tinape mo or hindi. So okay na ito.
At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.